Sa nakaraang video, ipinakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa namin pagkatapos ng mahabang araw ng pagtanggap ng mga bisita sa loob ng bahay jeep. Pinagamit kasi namin ng libre ang ating bahay jeep para maging dining area ng isang coffee stand malapit sa ating campsite bilang tulong sa kanilang maliit na negosyo. Magwawalong buwan na nga pala kaming nakatira sa bahay jeep. Full-time on the road at walang mga kakilala sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Pero hindi kami pinabayaan ng ating mga kababayan. Naramdaman namin ang tunay na bayanihan sa daan. Kaya ang simpleng pagpapagamit ng ating bahay, maski ilang araw lang para makatulong sa kanilang negosyo, ay isang karangalan na rin para sa amin. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit tumatanggap kami ng mga bisita sa aming bahay, ang totoo niyan, isang maliit na pabor lamang ito para sa buong pusong pagtanggap nila sa amin sa kanilang lugar. Kadalasan kasi ang mga LGU ng bawat lugar na pinupuntahan namin ay sinusuportahan at inaalalayan nila kami direct o indirect man. Kaya kung paano nila kami tanggapin, ay ganun din namin tinatanggap ng buong puso ang mamamayan ng lugar na pinapasyalan namin. Ang pakikisama kasi ang isa sa pinakamahalagang dapat ma-master ng mga taong gumagawa ng ganitong lifestyle para mas tanggapin at ingatan tayo ng mga tao sa lugar na hihintuan natin. Let's call it a day. Pero si Daddy, busy pa din siya. Nakatulala na naman siya. Ganyan yan pag nag-iisip. Pabayaan na natin siya dyan sa buhay niya. Let's call it a day. At tayo magpahinga. Si Tiko tsaka si Ramir naghuhugas pa ng isda. Nanghuli kasi si Tiko ng isda kanina naming wait. Yung mga kasama natin nandun pa. Chill kasi yung yung vibes dito sa labas. Ang gagawin ni Ramir, papaksiwin niya daw yung hinuli ni Tiko kasi nga gabi na at wala kaming ref. Hindi kami nakabili ng yelo para sa cooler para ilagay sana doon yung isda. Kaya abala sila sa labas. Habang si Daddy tinitake advantage niya yung panahon na busy silang lahat sa labas. Ako naman ay nag-set up ako ng table ko for work. Ayan ay lagayan ng mga pako and screws. So si Daddy, feeling ko may gagawin siya. Panoorin na lang natin sa vlog niya kung ano yun dahil may naisip siyang gawin. Dito may tirang kanin. Malinis naman na yung lababo natin. Ang hugasan na lang natin ay isang baso. Sara na natin to para bahala siya dun. May sarili siyang mundo. Pagka may naisip siya, talagang gagawin niya na. Yung higaan natin hindi pa nakaset up. Ay, Daddy! Ano po? Maglalatag na po ako ng higaan. And then, I set up my workstation here. Kaya mo kayang bawasan, lalagariin mo, para kahit nakalatag siya, pwede po ilatag yung higaan kasi tumatama po siya. Other, kalimutan ko. Hindi siya bagong gawa lang kasi makakalibot ni Daddy yung table. May workstation din dito. So, upo ka sa lapag, hahatakin mo, may pull out na mesa dito. Kaso, ang reklamo ko nga, in the long run kako, it's not good. Ang mantra kasi ni Daddy, happy wife, happy life. Masabi ko na I am tired but it's all worth it. Bukas ulit mag-open ulit yung coffee stand. Pupunta tayo ulit doon para maging dining area ng mga customers from 11 a.m. to 7 p.m. Wala kaming bayad doon and pag nag-order kami doon, ayaw namin na nililibre nila kami. Talagang pinipilit namin na magbayad kami. At sabihin nila na, wag na. Hini-help nga namin yung business niya tapos ililibre niya kami ng coffee, diba? For me, business is still business kasi negosyante din kami ni Daddy. Let's call it a day, pero I still have work to do. Good morning! Hi, welcome sa aking vlog. Meron akong naisip gawin, pero bago natin siya gawin, meron munang periodical exam si Jace. Kahapon, nag-exam na siya. Meron isang himalang nangyari kagabi. Ayan yung himala, oh. Kasi, alam niyo ba si Tiko, ayoko na turuan kapag hindi siya yung nag-aya na mag-aral. Isang himala na nag-aya siya mag-aral. After ng maraming sermon ni Jo, ni Ramir, ni Chris, ni Antet, at saka sermon ko,
Pati ng kapitbahay namin, sinermonan na siya eh. Nagbasa siya, i-insert ko na lang dito para makita niyo yung progress ni Tiko. Sa, ma, sa, ma, sa, ang, tama? Ang, ma. Tama. So, marunong na siya magbasa, nakaka-proud. At mayroon tayong mga bagong groceries na dumating. Yung iba is kaka-deliver lang. Naisip ko, mag-Christmas tree ba ako? Or mag-Christmas light ba ako? Or mag-garlands ba ako? But here are the things na kinonsider ko bago nyo makita yung simple thing na gagawin ko. Number 1 is we cannot have a Christmas tree because we only have small space. Second, kaya hindi ako mag-garland kasi mabilis maalikabukan yung jeep kasi marami tayong bintana. Kailangan lagi mong lilinisin yung ceiling, yung wall. Hindi siya wise para sa ganitong tipo ng bahay. Although maganda sana mag-garlands na may mga poinsettia. Pero naisip ko talaga na mag-struggle talaga kung gagawa nun. And baka masira din yung wall and yung ceiling. Medyo mahal magpa-upholster. Third naman, kung ba't hindi mag-Christmas light, meron pala akong good news. Hindi na kami nalolobat kasi tinanggal namin yung inverter. For those people na hindi nakakaalam, ang inverter is kapag meron kayong solar battery, 'di ba, usually ang magagamit natin diyan is 12 volts or 24 volts. Yan ay mga gamit pang sasakyan. Ang mga gamit pang bahay, usually 220 sila. Kaya ang nangyayari, kapag dito sa Jeep, hindi magagamit say yung laptop, 220 volts yung kanyang charger, yung heater ng tubig, hindi namin siya magagamit sa aming mga solar batteries. That's why we chose to have an inverter. Yung inverter is i-invert niya yung energy into 220 volts para magamit natin yung ating mga appliances na pangbahay. Tinanggal namin yung inverter. Ang reason is hindi naman namin na ginagamit yung 220 volts na saksakan kasi may mga power stations kami na meron ng 220 volts outlet. Kaya for us, unnecessary na si inverter. Pagtanggal namin ng inverter, ilang days na maulan, tapos hindi pa kami nakabilad sa arawan, hindi pa rin kami nalolobat. Sabi ko, grabe, ang laki pala mag-consume ng inverter. Kasi may sariling fan yung inverter kapag siya ay nakasaksak or naka-turn on and nagko-consume din siya ng energy. Ang electric fan namin sa kwarto ay 1, 2, 3. Sabay-sabay gumagana. And then meron din sa sala. And then may fan din kami sa CR. And then may ilaw kami sa CR. And then yung ilaw namin, as hindi na kami nalolobatan, so that's good news. But again, the third consideration is for us not to have a Christmas light. Kapag kami ay Christmas light, that means we also need to consume energy. Meron namang mga solar operated na Christmas lights. It's just that if I have to order that from Shopee, it will take some times and magiging late na for us to decorate. Ilang araw bago dumating dito sa bahay jeep yun. Lalo na mga nomads kami. Kaya ako nakapagpa-deliver kasi alam ko natatagal kami dito sa lugar na to and possible dito na rin kami mag-Christmas. Pinag-iisipan pa. Kasi si Kuya Ramir ay kailangan nang umuwi for Christmas. Si Joe is uuwi din of course for Christmas because si Joe is just a seasonal crew for those people na hindi nakakaalam, they are just temporary. Si Kuya Ramir, nung kinausap namin siya to replace Kuya Ed, temporary rin siya. But I hope na magtagal na lang siya sa amin kasi magsisend na siya ng resignation doon sa before niyang employer. For those people na nag-wonder ba't siya magre-resign doon sa former na pinagtrabahuhan niya, mas malaki ang sahod sa trucking. Unfortunately, this year, siya po ay nagkaroon na ruptured appendix. Naoperahan siya because of appendicitis. Hindi siya allowed mag-work for some times ng mabibigat. Sa trucking daw, talagang tagtag ka daw and super tagal ng biyahe. Kadalasan daw sa truck na siya kumakain. Yung health niya is kailangan niya i-consider. Bago umalis si Kuya Ed, inintroduce niya na kay Ramir yung operation ng jeep. Kinat ko na. Layo na nang narating ng kwento ko. Magliligpit muna ako. 2 days na po akong hindi nakapagligpit just to share with you guys. Kung iniisip niyo na everyday akong bobonggang linis, hindi po. Minimal cleaning, pero yung bonggang linis, every other day. Maliligo muna ako for today's video. Pakita ko sa inyo yung kalat namin. So, dito sa kusina, kumain kami ng sopas. Nagluto sila kanina. So, makalat sa kusina. Ay, hello. And may bisita si Daddy. So, ayun.
So, ayan. So, ayan ang ating kalat. And so, magligpit muna ako. Itong table, ayan, nakalatag yung table ko. I have sunscreen as well here. Spray sunscreen din siya. Very important yan sa mga nagta-travel. So, usually, pag nakalatag yung mesa, dito ako lumalabas. Pero, dito na lang ako lalabas. So, para magawa ko yon, tatanggalin ko yung aking mesa. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Ayan yung kalat namin. Nag-almusal kanina sila dito nagluto. Sopas, magitira pa. And then, kanina nagpalit po ako ng mga, ayan, punda. And then, yung mga punda na pinalitan ko, nilagay ko muna dyan. Para later, lalabahan na ni Daddy. And then, ito, inopen ko na. Kakabukas ko lang. Dineliver din siya kanina. Kasabay nito. Ito ang gagawin ko for Christmas decor to save space and at the same time, one spot lang yung lilinisin. This one is pang decor din siya. Magkaroon lang siya ng touch of Christmas sa loob ng jeep. So, ayan ang kalat ng jeep. Wala naman, di ba? So far, understandable naman yung kalat. Ito ay nag-charge sa ating solar. Grabe, 100 watts. Yung portable na solar panel. Saan ba nakalagay? Ayan. O, diba? And then, may additional kuryente na tayo. Ang galing ng ating bahay jeep, no? Sa pagligo ko, sama ko kayo. Pakita ko sa inyo kung possible ba talaga makaligo sa ganito kaliit na CR. Para makita niyo rin. And then, ito yung sampayan namin pag maglalagay kami ng susuotin. So, as you can see, nakakatayo naman ako nito kasi maliit ako. Sila Daddy hindi sila taga dito nakakatayo. Yun nga lang, ang problema natin kung paano ko isi-set up yung camera para makita nyo kung paano maligid. Tapos kung worried kayo kung kita sa labas, hindi talaga siya tatago sa labas kasi makapal tong takip natin. Kita ako? Yan. Kita ko? Tapos pwede ka umupo sa trono and then gagawin mo lang, ganyan lang, mag-shower ka lang. Ang weird. Ganyan lang, ganun lang kayo maligo sa loob ng bahay jeep. Tapos si Daddy, ganito lang din, nakaupo lang siya dito. Pero ako, pwede talaga akong yung tubig namin dito sa CR, ito. This one is galing sa taas and gravity lang yung katulong namin sa pag-flow ng water. Wala kasi itong pump or electric pump, so ganyan siya. Malakas naman siya kahit paano. Lakas nga, no? Lakas niya. Pero galing lang yan, pure na gravity lang siya. Gravitational pull. Wow! Mamaya mabasa ko dito, wali-wali yung term ko. So bye! See you later! Alauna na, exam na ni Jace. Dahil exam na ni Jace, punta na tayo dun sa tent. Sa tent kasi tayo mag-exam. Kasi mas malapit din yung internet. Kuya Rams, ano yan? Bakit may karton? Ulam natin guys. Ganda ng view mo dyan by the lake. Ayan, langka. Wow. Nataang langka, kaya palambot ko ba? At sa lagyan ng sardinas. Probinsya. Saka tayo magbaboy ito. Yaman ko na. Mayaman ka na bukas din. Ito na po yung second day ni Jace ng pag-i-exam. Brown out po dito sa community nila pero buti na lang meron tayong mga solar panel. At least nakakapag-internet pa rin tayo kahit na walang kuryente yung buong lugar. Kasi kung hindi makakapag-exam si Jace. Tapos ako, nandito lang ako. Nanonood lang ako baka kasi magka-problem o baka meron siyang kailangan ipaabot. Para at least hindi siya mahirapan pag magre-request. Nakabantay yung teacher niya ngayon. Naka-open mic, open cam sila. So, nakabantay si teacher niya. So, dito lang tayo sa gilid. Iniwan ko na muna si Jace, mga kalibot. Feeling ko hindi naman niya ako kailangan. Parang naiinip na ako doon.
Nayaan ko na siya mag-exam doon mag-isa. And right now, andito tayo sa resort na nasa tapat. Nakayupo lang tayo. Ganda, no? Kinaha kasi dito eh. Pero, okay na. Nalinis-linis na kahit papano ni Kuya Randy. Pero ayan ay mga debris ng baha nung nakaraan. And as you can see, maganda talaga rito. Tapos may basketball court sa loob. Ayan si Joe. Ayun, si Daddy. Kausap niya yung caretaker ng resort na to. Sige nga, tingin nga. Tingin nga ako pag nakabaligtad. Ay. Ang habol ng manok. Parusa. Parang di siya naligo nakarang araw. Oh. Paano? Laying. Yan, ganyan sila. Game! Sa 1 minuto kung ilan ang shoot, yun ang grounded na araw ni Tiko. Okay, good. Ayaw ipag-grounded si Tiko. Tingnan natin, 14 seconds. Okay, 20 seconds. 27 seconds. 35 seconds. And 1. Dalawang araw na grounded. Last 6 seconds. 3 days grounded. O, 3 araw ka grounded, ha? Tapos na kami mag-lunch. Tapos na mag-exam si Grace. Tapos na ako maligo. Ngayon ay buksan na natin ito. Ay, si Tita, nagbabox ng mga... Ay, Christmas tree yan ah. Ba't kasi hindi ka kumain? Kumain na kami. Gulay kasi yung ulam, kaya ayaw na naman kumain ni Chris. Hindi ah. Langka yung ulam, mga kalibot. Ay, wala. Sorry! Alam na nilang lahat. Wala ka na magagawa. Tinapay. Chocolate na palaman. Patayanan naman ako sa vlog. Hintay tinapay guys. Ganito para maging sexy kayo. Sexy na sakitin. Come inside! Makalat lang. Kuya Rams. Kuya Rams, sila babo natin, Kuya Rams. Alam mo na. Vlog sila ya. Ete. Kasi irresponsible po ako. Charot. Sensya na po, makalat. Everyone stranger. Kasi ito yung ginagawa ko na. Hindi ko ma-figure out kung i-shape ko ba siya na Christmas tree. Naisip ko kung ganito na lang kaya. Meron ako dinedesign pala kanina kaso wala pa akong glue gun. Table tie ko sana kaso medyo mahirap pala. Kung nagpabili ako ng glue stick kay Kuya Ramir. Habang tayo naghihintay kay Kuya Ramir ay nag-aral naman kaming titiko na magbasa. Okay, pakita natin Tiko ano yung natutunan mo. Ang mo. Okay, ang amo. Oh, next. Mo ang aso. Okay, tama. Dito na yung aking glue stick. Binili ni Kuya Ramir. Alam niyo, sipag talaga ng taon to. Hindi katulad nito. Ay! Joke to naman, di kayo mabiro. Low battery. Guys, alam mo, yung 1 month ako, ganyan ako kasipag. 1 month, 2 months. Uy, masipag naman si Chris. Grabe naman kayo. Joke lang yun. Tingnan mo, hindi na tayo tinubayan. Vlog, tingnan natin ko yan. Uy, sabay. Oh! Ang aming
kusinero. Firebender. Firebend. Ano yan, kuya? Philippine. My goodness, my favorite fish. Balik tayo sa loob. Sisiraan ko na si Chris doon. Joke lang. I'm here again inside. Let's continue what we have started. So I have started doing this. I decided, although wala akong glue gun, to use glue stick instead. I'm gonna find the lighter. Saan ba yung lighter? Kuya Rams! Lighter po! Yan mga kalibot, so ito na yung ating nagawa. Alam mo yun, parang hindi siya connected. Pero mas maganda sana kung parang connected siya. At ngayon, hindi natin alam kung saan siya isasabit. Tidyo, nakabreak man ako, Tidyo. Yay! Yay! Inalang ko, patak yung problema ko. Sasama din yan. Ganyan. Ang dami ko ng pamilya. Lalabas ko lahat sa Ka? Ay, very good ka dyan. Ano kaya pag sinabi ganyan sa vlog mo? kulit. Ang kulit. Ay, naka-vlog. Ano naka-vlog? Naka-vlog pala yun. Say hi. Hi guys! Ay guys, kaya namin guys. Wala na tayo. Bakit wala naka-vlog yun? Magbubuga ka na. Lalo tayo, na-expose naman tayo, unaware. Wala pa akong ibang camera niyan, ha? Tahimik tayo nag-vlog. Mga pagtanawa. Gusto talaga. Marami sa tigyo ah. Ano yung laman-laman ko? Yung mga away sana nila kasama, te. Yung mga away nila. Huwag ka maninig pa ang Takot, ayun pa pinili mo kami, te. Na hindi tumitigil. Kaya nga. Tama na, tama na. Yung pagod na pagod. Ayun pa na-exercise siya. Ayun pinaka-exercise yun ah. Bibili mo may ano siya, bibili mo yan. Ayun na yung workout niya. Ayun na yung workout. Bukas pa yan, hanggang ilagay. Mamaya daw, kumakain na yan doon. Hanggang ilagay pa yung isang. Chris, tawag ka na yung daddy mo. Tapos si Kwetet. Lab! Tawag mo si Chris! Tawag ka ng tatay mo. Pa, saglit lang. Ano si Ante 2 to? minutes. Nak, may sarili kang mundo, Nak. Nasa sarili siyang mundo niya, pinapakilaman niyo. Sobrang yaman ko na ba? Nabilang kita ng sarili mong mundo? Bye-bye. Bye-bye guys. I'm out. Ang gagawin mo, Chris? Mag-ano po kami. Kunyari masipag ba? Siyempre, masipag po ako guys. Hindi mag-edit yan. Tatawag siya ng daddy niya eh. Andun yung daddy niya oh. Nasira ata yung laptop ko kanina, ni-reset ko. So ngayon, sinisync ko pa lang yung email ko. And then, ito si Ramir tsaka si Chris. Bumili ng pizza. Sugar daddy. Sugar daddy. Si Ramir bumili na naman ng pizza. Tulog na po yung laging diet. Tuwi na si Jo. Oh, nakita niyo yung clip kanina, yung nag-wrestling sila. Oh. Ayun yung pinaka-workout mo today. Pagod na pagod. Pagod na pagod daw si Jo kasi nag-workout kanina. Ano yan? Amen. Ham and cheese. Te-te-te-ne-ne. Ah, kuha ka na. Ang dami kong alam. Thank you. Wow! Super thin. Yeah. Okay to. Hindi po. Dagdagan niyo po. Huwag po kayo maya. Dagdagan niyo dyan. Hmm? Alam kong diet ka rin. Hindi ako nag-diet. Okay. O in fairness, masarap ma-cheesy ah.